Okay. Good morning and welcome to our page, Gym Tambay. At syempre, dito naman tayo sa ating favorite gym, sa Wings Gym, dito po sa may Wellington's Place, sa loob po ng Gen Trias, Cavite, sa loob ng subdivision po ito, okay? So, actually medyo kakaiba itong topic natin ngayon, okay? It's all about unwritten rules sa loob ng gym. In no particular order. Let's go. Second, less talk, more work. Simple lang, di ba? Walang problema sa pakikipagkaibigan sa loob at labas ng gym. Hindi naman yung bawal eh. Pag sinabi mo kasing mag-workout ka sa loob ng gym, of course, you do workout. Ay, makipag-usap ka, syempre, casual, ganun lang. Konting usap-usap lang. Kasi kaya nga pumasok na gym para mag-workout eh. Tapos gusto mo makipagdaldala ka lang, more on makikipagdaldala ka lang or pakikipagtsikahan, gano'n. Aba, punta ka ng club, bar. Bar or club. Gano'n, di ba? May iba't ibang lugar para doon. Pakikipag-usap ng more sa work, okay? Kaya nga, less talk, more work. Okay? Baka yung dinadaldalan mong tao, naiinis na sa'yo. Kasi hindi na siya makapagbuhat eh. Kasi imbis na magbuhat siya, magre-response siya sa'yo. Eh, hindi naman siguro bastos yung tao para i-ignore ka na lang. So, para hindi ka na lang mapahiya, nakikipag-usap na lang sa'yo. Pero, deep inside, naiinis yan. Kaya, ikaw, kapag papasok ka sa loob ng gym, you do your thing na mag-work ka. Mag-workout ka, gano'n. Okay? Sana magalit. Ito actually, this is not unwritten rule anymore, pero this is only a reminder. Isama na natin to. Kapag gumamit kayo ng mga bagay sa loob ng gym, let's say kinuha nyo sa rack, dumbbell, plates, o kahit na anumang equipment, matuto kayong ibalik yan. Why? Una-una, oo, merong mga tao or employee sa loob ng gym na talaga naman magsusoli, maglilinis at magmi-maintain ng mga equipment na ginagamit niya. Pero as a courtesy naman, okay? As a courtesy naman, ibalik ninyo pagkatapos yung gamitin. At hindi naman siguro yun kalabaysan kung yun ay inyong gagawin. Okay? Number 4, you don't do horseplay here. Zero tolerance, Brad. Ano ba yun? Simple terms lang naman po eh, pag sinabing horseplay. Huwag po kayong makipagharutan dito sa loob ng gym. Sa ibang lugar na lang po, okay? Nakakaingit eh. Hindi, joke lang. Kidding aside. Siyempre, putya, haharutin mo yung taong nagbubuhat, eh kung ma-aksidente yun, pananagutan mo yon, Brad? Diba? Isipin mo yon. Kaya nga, zero tolerance yan eh. Pagdating dito. Kasi unang-una sa lahat, yung tao nag-iingat na nga yun eh. Tapos sinarot mo. Na-aksidente. O, sagutin mo yon, diba? So, you don't do horseplay here. Sa labas. Okay? Now, pwede ka makipagbiruan pag nag-uusap kayong dalawa. Oo, okay lang yon. Pero yung hinaharot mo na siya habang nagbubuhat, you don't do that. Don't. Kung ginagawa mo yan sa mga kasama mo, ngayon pa lang i-stop mo na yan kapag napanood mo to. Ulitin ko, pag na-aksidente yan, kasalanan mo rin yon, Brad. Okay? Proper hygiene. Ito na tayo. Given na talaga namang pagpapawisan kayo, o talaga namang ilalabas nyo yung pawis sa loob ng katawan ninyo. Okay? Sa loob ng gym. O kahit pa sa labas eh. Di ba? Papawis naman tayo, normal naman yun. Dapat, Brad, maglagay ka naman ng deodorant, gano'n. 'Di ba? Para naman buhay yung tao sa paligid mo. Okay? Wala akong pinipinpoint dito kasi lahat naman ng mga kasabayan ko dito is proper hygienic sila, okay? Naka-proper hygiene sila. Okay 'yon. Alright? Hindi ko naman gine-generalize lahat. Bash pa more. 'Di ba? Bash pa more.
Ang akin lang naman, as a courtesy, papasok ko sa loob ng gym, syempre maayos ka dapat. Alright? Naligo ka kahapon. Okay? Usapang paliligo, dapat naligo ka kahapon, ha? Para naman hindi ka naman, magmistulang skunk. Okay? Naunti mo yung mga tao sa paligid mo, lumalayo. Alright? Alam mo na yun. And then, kidding aside, okay? Kidding aside, wear proper na damit mo. Hindi yung damit mo na nga kahapon, pinagpawisan mo na nga, isusuot mo pa ngayon kasi ang katwiran mo, pagpapawisan ka rin naman. No, no. Huwag po ganun, okay? Maging malinis po tayo sa ating mga katawan. Okay? At mag-suggest na kayo kung ano pang gusto nyo i-ano doon. Kasi nababash na ako eh. Ito damit kong to. Paulit-ulit to, hindi. 7 piraso to. Alright? Mura lang kasi. Yun lang, nagpaliwanag eh. So, nakalimutan ko na yung bilang kung pang ilan na to. Anyway, ito isa to sa mga importante. Dapat nga ito inuna ko eh. Wala, magulo utak ko eh. Sorry. Huwag mahihiyang magtanong kapag hindi mo alam kung para saan ang equipment na gusto mong gamitin. Haba, no? Oh. General yan, ha? General rule yan, actually. Pag hindi mo alam gamitin ng isang gamit, pero gusto mo siyang gamitin, wala, gusto mo lang eh. Diba? Kasi bago sa'yo, bago sa mata mo, magtanong ka muna kung paano gamitin. Tandaan mo, uulitin ko ulit, ha? Be responsible sa mga equipment. Kasi ang mga equipment na yan, nandyan lang yan, nananahimik. Gagalawin mo, hindi mo alam kung paano gagamitin. Tapos ma-aksidente ka, sino mananagot mo? O problemahin pa ng may-ari yun? Diba? Isipin mo. Isip-isip. Magtanong ka muna. Una, magtanong ka sa gym instructor o kung sino yung nandoon sa loob ng gym. Pangalawa, yung sa tingin mo sa alam mo na ginagamit niya yung equipment. Alright? Doon sa gym buddies mo. Magtanong ka muna. Yun lang. Para less hassle para sa'yo, tsaka low risk. Okay? May risk pa rin naman eh. Lahat ba meron eh. Jowa mo nga, di ba? May risk. Magtanong. Kasi importante yan na dapat alam mo kung ano yung tama, kung paano ini-execute yung equipment na gusto mong gamitin. Yun lang po yun. Yung ating mga sasabihin, kasi baka nauutan na kayo sa akin, mag-skip na kayo ng video. Sorry. May iba lang ng topic, kaya inano ko na lang. Anyway, tapos na ako sa rear, sa side. Patapos na rin ako sa front. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung sa front. Segue muna tayo sa mga pinagsasabi ko. Well, as sa inyo naman yun, it's you take my information or not. Okay? English yun Sana tama yung English ko, nakakaya. Yun, nagdamdam ako na naman siya. Yo! Basta sa mga na itong last set, ino-hold ko na siya. Yan, ganyan. Yeah. Para damandam ako. Yan. Pain. Pain is my weapon. So, tapos na ako dyan. So, magagano na ako. Traps. Binasa ko na siya. Traps po yun. Traps po tawag. Sorry. Sabi ko, lats pala yun. Sorry. Traps pala to. Ben? Let's go. Ito lang ang nag-iisa kong workout dito na ito yung mga isa sa mga gusto kong postura ng pag-workout. Ewan ko kung bakit. Gusto ko to eh. Darating talaga sa punto mo na may magugustuhan ka na na exercise. Yeah. Yeah.
Good morning. Ha? Oo nga. Pang ano po tayo sa ating Gundam. Yan na po. Yeah. This is actually my first time. Pero second time na to na in-execute ko. Nagpaturo muna ako ng tamang posture. Kaya makita nyo sa video mag-viral pa eh. Yun. Woo! Ayos. Boy pa. Pinalitan ko siya, ginawa natin siyang 10 kilos magkabila. So it's on video. Sana wag mag-viral to pag ano. Ano po, sampa na po tayo sa ating Gundam. Yeah. 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 Woo! Mission successful. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Naalala ko nung nag-hiking kami sa malabundu-bunduking lugar sa Pilipinas. Woo! Talagang sumasakit yung hita mo sa hiking, ganon. Ganon yun. Yeah. Calves tayo, calves. Yeah. Woo! Wow. Ay, di gagamitin mo nga yung bago. Para ma-experience mo. Ma-experience? So, tapos na tayo sa bagong machine nila, Kuya Aweng. Ang ganda. Ganda nun. Hack squat. Marami siyang tsaka yung calves ginawa natin doon. Tapos ang hindi lang natin nagawa doon, yung kanyang front deltoids exercise. Meron din doon Ganda. Multifunctional machine. Gusto na. Yeah. Yeah. Legs pa more. Kung umabot po kayo sa video na to, sa ganitong video, sa video na to, maraming salamat po. And once again, maraming salamat po, Kuya Aweng and Ate Annabel, sa inyo pong walang sawang suporta dito po sa inyo pong gym na patuloy na nag-a-upgrade. Wow! Dito po sa Aweng's Gym sa may Wellington's Place po sa Gentrias, Cavite. Marami pong salamat. And please please don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel, Gym Tambay. Maraming salamat po.